Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan o sa mga suking tigpaminaw. Ko ang inyong alagad karon nga buntag padayon nga magatimbaya sa ato nga programa ang buhing kamatuoran 101. So this morning no, atong padayon paghisgot ang atong gisgutan gahapon mahitungod sa sign sa kining gitawag og rapture. Dili second coming ha, kay again balikon ako, ang second coming is mautong mutunog na si Jesus Christ balik sa yuta. Una niyang pagtunog is mautong iyahang pagpakatao. Nagpakatao siya tungod kay dili siya tao. Ang Ginoo Espiritu. God the Father, Son, and the Holy Spirit, they are spirit. And sa ilahang tulo, ang nakabaton og lawas, ang anak. Ang anak mao'y nakabaton og lawas. So silang tulo, according to John chapter 4 verse 24, silang tulo espiritu, balikon ko pa. So ang nakabaton nila og lawas mao ang anak, si Jesus Christ. So gipropesiya siya nga mataw, nga magpakatao, magpakatao siya. So it happened o wala gyud masayop ang propesiya. Dili baka ang pulong sa Ginoo. So reliable ang pulong sa Ginoo. And then si Jesus Christ nisaad siya sa dihang naa sa kalibutan nga dili magaguol, salig kamo sa Dios ug salig kamo kanako kang Hesukristo. Ang nagpakatao para sa tong sala. Pagbayad sa atong mga sala. So salig kita niya atong tuuhan nga sira ang bugtong mga luwas nato sa kinabuhi itong kalag ug wala na lain pa. And then after ana, Jesus Christ misulti nga diin sa balay sa akong amahan adunay daghang puy-anan. It means the kingdom of heaven. The kingdom is up there sa langit. And according to the word of God, ang Ginoong Dios mag-andam sa og dapit alang kanimo. The question is either literal ba ni siya pastor or dili kining gitawag og room or dapit sa Ginoo sa imuha. So either maliteral or madili, wala ta kabalo ni ana kay kung atong nantawon sa pulong sa Ginoong Dios lang nga diin ang Jerusalem ang gihatag nga sukdanan diri sa Jerusalem is mao gibasihan dito sa langit nga nakita sa mga propeta. Mao gikuha og sukdanan, gibasihan. Muna nga sukdanan gihimo diha sa Jerusalem sa Israel. So posible literal nga puy-anan or posible kanang giingon diha dili literal but the place where will be with the Lord forever. So either literal or madili, importante is palangit kita. So ang giingon din ni karon si Jesus Christ, ingon siya mubalik siya. Mubalik siya, ang iyang pagbalik dili pa pagtunog. Kundi mao ang pagsakgaw pa kanato. Sakgawon kita aron nga diin tagaan na kita, masuloban na kita sa kinabuhi nga dili na madunot. Kinabuhi nga mulungtad. Mao nang in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 10. So, ingon si Jesus Christ, maghatag siya matimilhanan. Muning giingon din sa Matthew chapter 24 in verse 29, immediately after the troubles of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the powers of heaven will be shaken loose. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the tribes of the land will mourn when they see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Dili lang gyud ay no nga ura og natural nga mo tunog Jesus Christ sa panganod, but according to this verse nga nag-emphasize how terrible it is nga diin inigbalik di ay ni Jesus Christ ang mga sign mahitabo. Inigtunob da niya, during rapture, again, ang word nga rapture wala man na sa
literal makita sa Bible, but it is from the Greek word raperi. It means to snatch. So mao na siya gikuhaan. Mo nang ato makita diha sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17. Mo nang giingon diha sa pulong sa Ginoong Dios. Mubalik ang Ginoong Dios. Ang iyang pagbalik, liman kay imagine na, the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the tribes of the land will mourn. So masaksihan gyud nila. Kaya nga naman, mao man gyud ni ang pagpakita, mao man gyud ni siya ang glory nga diin i-reveal unya sa Ginoong Dios aron niya kana tanang mga tao nga wala mutuo ni Jesus Christ, magmahay sila, and they will mourn when they say the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Now, ani ni, makita gyud na sa tanan. Kaya nga no, imagine ha, ang eclipse, ang solar eclipse that happened last Monday, 2 days ago, nakita man gyud sa tanan. Ang tanan mo tan-aw man gyud, ga-look up man gyud. So dayag gyud. So kining giingon sa pulong sa Ginoong Dios, the same thing will happen nga diin makita sa mga tao. Kita na to na. Nga diin walay tao nga dili makita. Munang giingon din niya, the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the tribes of the land will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds. Gigamit din no ang word nga Son of Man tungod kay they rejected Christ. Ingon nga nagpakataw siya diha sa linya ni David. Labi na gid mismo no, ngadto kang Maria, ngadto sa linya ni Jose. Muna di sila mutuo nga, uy kana si Jesus Christ, maura man na siya. So makita nila si Jesus Christ mukha naog, the Son of Man, wala gingon rin no, when they see Jesus Christ coming on the clouds of heaven, wala gisulti din niya, when they see the Son of Man coming on the clouds, it means pagpakita kini, pag-reveal, and how they totally rejected Christ as the Son of Man during that time. So, ang wala gatuo ni Jesus Christ, magmahay na sila on the clouds of heaven with power. So, imagine ka with power. Grabe siguro kung ma-imagine na to ka na sa salida, bitaw no, inana, much more pa na. And great glory. So obviously with great glory, ang iyahang how his throne, how elegant, and everything ato makita kung inignaon ni Jesus Christ, sinapnay sa panganod. Wow, muna ninit kayo. And after ni ana, he'll send out his angels with a loud trumpet blast, and they'll gather his elect from the four winds, from the end of heaven to another. So, kung atong lantawon day, makita sa mga tao nga diin si Jesus Christ, mukha naog siya diha sa gikan siyang trono, and pagkuha ka na to, pag-rapture. Muning giingon din hiya sa pulong sa Ginoong Dios. Part din hiya sa mga propesiya sa Ginoo. Mauning iyahang pagbalik. O ang mga sinyales or mga marka sa iyahang pagbalik, or kining gitawag og sign, usa niini ang kagutom, na ay mopaila nga siya ang Mesiyas, and then na ay wars, bisan asa nga gubat, o uban pa nga makita nato karon nga gapanghitabo. And then everything, earthquakes, verse 7, chapter 24. Muni mga sinyalis din, mga false prophets nga mangilad gyud karon no, daghan kaayo sa atong panahon. Mangilad gyud sila sa mga videos ato makita
Mo-perform po sila miracles o daghan po mailad. Mo nagingon sa pulong sa Ginoo. Kung na mo time, just read your Bible, no? Matthew 24. So, what's the point here? Now, giingon sa pulong sa Ginoong Dios in Hebrews chapter 10, dini ko mo end. In Hebrews chapter 10, verse 25. Giingon sa pulong sa Ginoo, let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds. Ato i-motivate no ang matag usa. Magrespeto ay, maghinigugma ay, tungod kay we don't know what the time Jesus will come. According to the Bible, He will come as a thief in the night. Dili ang kawatan, kundi like a thief. Kung giingon diha ang point diha is dili mahibaluan ang iyang pagbalik kanu sa. Kang kawatan dili man na magpabalo kung mangawat. Iyon sa pulong sa Ginoong Dios, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day of the Lord coming nearer. So, dasigay ta. Ingon nga hapit na mubalik ang Ginoo. Enough na nato ang mga bitterness. Enough na ang mga hatred. Kung naay mga wala pa na reconcile nga mga arguments or naay mga wala pa na reconcile nga napay mga conflict, ato nang isiton. Enough na tong mga garbo. Bisan og dili kita mo nasadaan, atong husayon. Atong tagaan og tawag niya na settlement. Duha ang settlement mga kaigsuonan. Either public, you can do that in public. Basta masito lang siya or in private settlement. Sabot-sabot lang gud kamo. Pero nakasimple. Kay wala ta kabalo og magdasigay, higug maira gyapon kay wala ta kabalo kanus sa mabalik ng Ginoo. The Lord's day is coming near. So, ang Ginoo Diyos magapanalangin kanato. God bless you. And thank you so much.